Ang Eastern Magic Academy ay isang prestihiyosong paaralan na gumawa ng maraming haligi ng Magic Realm. Ang eksaminasyon sa pasukan nito ay kilalang-kilala na mahirap at wala pang 3% ng mga aplikante ang tinatanggap na kumukuha lamang ng mga may higit na malalakas na kapangyarihan. Pinagmamasdan ni Claude Lucci ang mga kandidato sa taong ito at kinikilala ang ilan sa kanila na mga anak ng maharlika o iba pang mahahalagang tao. Pagkatapos ay napansin niya si Mash na nagbubuhat ng bakal at hindi makapaniwala na may gagawa ng ganyan sa Magic School. Lalo siyang nabigla nang makita niya si Mash na nakaupo sa ere habang nagbabasa ng fitness book sa halip na ilang libro tungkol sa magic. Nakita rin niyang nakatago sina Regro at Brad. Gayunpaman, nagpasya siyang huwag ng pakialaman si Mash dahil tiyak na babagsak sa pagsusulit ang mga tamad na tulad niya. Pagkatapos ay nagpakita si Claude at nagpakilala na siya ang mangangasiwa sa entrance exam ngayong araw. Kinikilala siya ng mga estudyante dahil isa siyang malakas na gumagamit ng mahika at masaya si Claude habang pinupuri siya. Pagkatapos ay nagkumpas ng mahika si Claude at lumabas ang mga mesa at nilagyan ito ng test paper at mga feather pen na hinahangaan ng lahat maliban kay Mash na nagsabing dinala na lang niya sila sa isang nakahanda ng silid, isang komento at nainis si Claude. Binibigyan niya sila ng 30 minuto upang punan ng mga papeles sa pagsusulit, gayunpaman ang mga kandidato ay nagulat nang makita na ang mga tanong ay umiikot sa paligid. Nilagyan ni Claude ang mga test paper ng kanyang mahika, at para makapasa sa pagsusulit kailangan nilang alisin ang mahika at maayos na ihanay ang mga tanong. Ramdam ni Regro at Brad na walang pagkakataong makapasa si Mash. Pagkatapos ay hiniling ni Mash sa test paper at sinabing huminto sa paggalaw. Habang nagpapatuloy sila, dinudurog niya ang feather pen, inutusan silang huminto sa paggalaw. Dahil sa takot, ang mga tanong ay huminto sa paggalaw at maayos na pumila sa kanilang mga sarili. Ibinigay ni Mash ang kanyang test paper na ikinagulat ni Claude na ang lahat ay nakalay ng perpekto. Nagpapatuloy si Mash upang makapasa sa mga pagsubok, napalutang ang isang malaking bato sa pamamagitan ng pagdik ng kanyang daliri at pag-angat nito o pagtakbo sa tubig. Hindi makapaniwala si Claude na hindi pa rin bagsak si Mash at sinimulan na niya ang susunod na pagsubok. Gumagawa siya ng maze at sinabi sa lahat na kailangan nilang makalabas dito. Ipinaliwanag niya na ang maze ay puno ng mga bitag at mayroon silang 30 minuto upang tapusin ito. Sa loob ng maze, isang batang babae, si Lemon Irvine, ang lumapit kay Mash at nagtanong kung maaari siyang sumama. Habang nagtataka si Mash kung bakit, ipinaliwanag ni Lemon na magiging mas mabilis kung magtutulungan sila. Sumang-ayon si Mash at nagsimula silang maghanap ng lagusan ng magkasama. Hindi nagtagal ay inatake ni Imp si Lemon at humingi siya ng tulong. Si Lemon ay nahuli sa iba't ibang mga bitag at palaging humihingi ng tulong kay Mash. Sinabi ni Mash na hindi talaga ito mahusay at gustong magmadali, gayunpaman, gumamit si Lemon ng Levios Coffes na naglalagay ng mga cuff sa mga braso at binti ni Mash. Humihingi siya ng paumanhin sa panlilinlang sa kanya, ngunit sinabi niyang may dahilan siya para hindi siya makapasa. Napakawala niya ang kanyang sarili mula sa cuffs na nagsasabi na siya ay may isang dahilan upang pumasa at nagsimulang tumakbo paalis. Isang higanteng sphinx ang lumitaw sa likod ni Lemon, nagtanong sa kanya ng isang bagtong tungkol sa kung ano ang nilalang na may 4 na paa sa umaga, 2 sa hapon at 3 sa gabi. Nagpasya si Lemon na gamitin ang kanyang mahika upang labanan siya, ngunit hinampes ng sphinx ang kanyang wand, sinabi sa kanya na sagutin ang kanyang bagtong. Sinubukan ni Lemon na mag-isip ng sagot, ngunit naubusan ng oras at naghanda ang sphinx na parusahan siya. Nagsimula siyang sumigaw para sa tulong, ngunit pagkatapos ay huminto sa pag-iisip na ito ang tunay na parusa sa kanyang panlilinlang sa iba. Habang malapit na siyang hampasin ng Sphinx, dumating si Mash na sinuntok ito. Nagtataka si Lemon kung bakit siya bumalik upang iligtas siya at sinabi ni Mash na kung ang kanyang dahilan ay katulad ng sa kanya, maawa siya sa kanya. Dahil nauubusan na sila ng oras, sinabi ni Lemon na hindi sila makakaabot pa makapasa. Kinuha ni Claude si Lemon para pigilan si Mash at nagsimulang makaramdam ng kasiyahan na mabibigo siyang makapasa. Gayunpaman, pagkatapos ay nakarinig siya ng ilang mga ingay na parang nasa Syra ang mga dingding ng maze. Hindi siya makapaniwala dahil 1 metro ang kapal ng mga pader at hindi tinatabla ng lahat ng mahika. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas si Mash sa mga dingding na sumuntok ng isang tuwid na linya patungo sa lagusan. Naramdaman ng ibang mga estudyante na pandaraya iyon at nagsimulang sumigaw para pauwiin si Mash. Pagkatapos ay sumigaw si Lemon na humihiling sa kanila na huminto at sinasabing hindi ito kasalanan ni Mash. Sinabihan siya ni Claude na huwag magsalita ng anuman at tutuperin pa rin niya ang kanyang pangako. Ibinunyag ni Lemon na sinadya niyang hamarang kay Mash para hindi niya maabot ang layunin. Ipinangako sa kanya ni Claude na papalampasin siya kung hahadlang siya kay Mash. Mahirap ang kanyang pamilya at gusto niyang matanggap siya para sa kapakanan ng kanyang pamilya.
Kahit hinadlanamgan niya si Mash, bumalik pa rin ito upang iligtas siya at hiniling na pakasalan siya. Itinanggi ito ni Mash at sinabing inalok niya itong piggyback dahil nasugatan siya. Sinabi ni Lemon kay Mash na siya ay emosyonal na pasanin, gayunpaman si Mash ay nag-iisip na ang ibig niyang sabihin ay pisikal na pasanin, sinasabing hindi niya ito iniisip. Sinabi ni Claude na siya ay examiner at walang masama na subukan niya at bumagsak sa mga estudyanteng hindi niya gusto. Gayunpaman, inamin niyang nagkamali siya sa pag-iisip na ang isang hamak na tulad ni Lemon ay maaaring maging kapaki-pakinabang. Sinabi ni Claude na nabigo silang dalawa at kung gusto nila ay maaari nilang hamanin ang kanyang desisyon sa pamamagitan ng paghamon sa kanya. Sumugod si Mash at binali ang wand ni Claude na sinasabi sa kanya na lumayo siya. Ang punong guro na si Wahlberg ay nagpakita na sinasabi sa lahat na tumahimik na ang panghuling pakikipanayam ay magsisimula na at siya na ang kukuha sa pagsusulit. Sinabihan din niya si Claude na pumunta sa opisina niya mamaya. Pagkatapos ay sinabi ni Wahlberg na magsisimula na ang huling panayam ng unang mag-aaral at inilipat si Mash at ang kanyang sarili sa isang malaking bulwagan kasama ang iba pang mga magic teacher. Tinanong niya si Mash kung bakit ang kanilang academy ang pinili niya. Sinabi ni Mash na gusto LNG niyang mabuhay ng payapa. Ang ilan sa mga guro ay hindi gusto ang sagot na iyon, ngunit tinanggap ito ni Wahlberg. Pagkatapos ay tinanong ni Wahlberg kung totoo ba na nagligtas siya ng isang batang babae sa maze kahit na nauubusan na siya ng oras. Tulad ng kinumpirma ni Mash, nagtataka si Wahlberg kung bakit habang nanganganib siyang mabaigo sa pagsusulit. Sinabi ni Mash na pakiramdam niya ay pagsisisihan niya ito kung hindi niya ito gagawin. Tumawa si Wahlberg na nagsasabi na si Mash ay isang uri na kumikilos bago mag-isip at hindi niya naisip na ang Sphinx ay maaaring mas malakas o na hindi niya maaaring basagin ang mga pader. Gayunpaman, sinabi ni Mash na kahit na isaalang-alang niya ito, gagawin pa rin niya ito. Naniniwala si Wahlberg na sinasabi niya ito dahil hindi pa rin niya alam ang mga paraan ng mundo at maraming nilalang ang mas malakas kaysa kay Mash. Pagkatapos ay iniisip ni Wahlberg kung ginawa rin ba ni Mash ang parehong aksyon kung kaharap niya ito. Pagkatapos ay isinaaktibo ni Wahlberg ang kanyang mahika na naging dahilan upang ang ilan sa mga guro ay natatakot sa kanyang napakalaking mahiwagang kapangyarihan. Nagtataka si Mash kung ano iyon at ipinaliwanag ni Wahlberg na ito ay isang sinaunang mahika na naglilipat ng kaluluwa ng pinakamamahal sa target sa isang manika. Sa sandaling iyon, natamba si Regro na inilipat ang kanyang kaluluwa. Ipinaliwanag ni Wahlberg na kung matusok ng kanyang kutsilyo ang manika, hindi na babalik ang kaluluwa. Sinubukan ni Mash na suntukin ang kutsilyo, ngunit hindi ito natinag at nasugatan niya ang kanyang braso. Habang iniisip ni Wahlberg kung ano ang gagawin ni Mash, hinawakan ni Mash ang talam na sinusubukang pigilan ito sa patuloy na pagbaba. Ipinaliwanag niya na hindi maaaring panatilihin ni Wahlberg ang mahika na iyon magpakailanman at ito ay magiging isang pangmatagalang paligsahan. Sinabi ni Wahlberg na ang kapangyarihan ay maaaring gamitin upang makapinsala o tumulong, at ang lahat ay nakasalalay sa gumagamit. Binibigyang diin niya ang pagprotekta sa mahihina at pag-regulate ng malakas, noblesse obliged, at naniniwala na si Mash ay may ganoon ding kapasidad. Inalis niya ang kanyang mahika at humingi ng paumanhin sa pagsubok sa kanya. Hindi ito pinansin ni Mash at pagkatapos ay nagpa siya na sagutin ang kanyang naunang tanong. Kung haharapin niya si Wahlberg, papatumbahin siya ni Mash gamit ang kanyang mga kamao. Nalaman ng mga guro na bilang kabastusan, gayunpaman, tinatanggap ni Wahlberg si Mash sa akademya. Magsisimula na ang mga klase. Nagkakaroon ng klase si Mash kung saan ipinapakita sa kanila ng guro ang mahika ng OptiArs para buksan ang mga kondado. Gayunpaman, ginagamit ni Mash ang kanyang mga kalamnan at sinira ang lock. Nagalit ang guro dahil dapat niyang matutunan ng mahika at gamitin ito. Si Finn ay katabi ni Mash at pakiramdam niya ay masamang kasama siya at ayaw na niyang maupo sa tabi niya. Maya-maya, tumungo si Finn sa kanyang silid at iniisip kung sino ang magiging kasama niya. Pagdating niya sa kwarto niya, nakita niyang nawawala ang pinto. Pagkatapos ay nagpakita si Mash sa likod ni Finn, hawak ang pinto. Pagkatapos ay nagpakilala ang dalawa at naisip ni Finn na normal si Mash. Gayunpaman, nagpatuloy si Mash na ipakilala ang bawat isa sa kanyang mga muscles na ikinagulat ni Finn na pinangalanan niya ang bawat isa sa kanila. Sinabi ni Finn kay Mash na maaari niyang tanungin siya ng kahit ano na sinasabi sa kanyang sarili na gusto niyang maging mabait at magkaroon ng isang mapayapang buhay sa paaralan. Pagkatapos ay tinanong siya ni Mash kung paano maging divine visionary. Ipinaliwanag ni Finn na kailangan niyang mangolekta ng mga gintong barya. May mga pagsubok na susuriin ng lahat at batay doon ay tatanggap sila ng ginto, pilak, o tansong barya. Kailangan din niyang panatilihing tumaas ang kanyang mga marka kung hindi siya ay mapapatalsik. Nararamdaman ni Mash na magiging brutal ito. Nag-alok siya ng cream puff at tinanggap naman ito ni Finn.